mag-usap tungkol sa ating pag-ibig sa Diyos. Napakahalaga nito sa buhay natin, sa harapan ng Diyos. Maalala ko yung talata na nagsabing, sumpain ang sinumang hindi nagmamahal sa Panginoon. At nabanggit ko nga po sa inyo na lahat ng tao ay pakiramdam nila, ay mahal nila ang Diyos o mahal na mahal nila ang Diyos. Kaya naman po ipinapakita ko sa inyo na ito ay hindi tungkol sa ating pakiramdam, hindi tungkol sa ating palagay, kundi ito ay tungkol sa sinasabi ng Diyos, tungkol sa wagas o tunay na pag-ibig sa ating Diyos. Andito na tayo sa pagtalakay sa mga tinatawag kong love busters. At ang unang ibinigay ko sa inyo ay kasalanan. Ang kasalanan po ay pagpili sa ating sariling kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Na nangangahulugan na mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa Diyos. Ang tao ay masyadong nakasentro sa kanyang sarili. Kaya nga itinuturo ng banal na kasulatan na dapat ay ipasakop natin ang ating mga kalooban sa kalooban ng Diyos. O kaya sa wikang Ingles ay we must have to yield our self-will to the Lord. Kaya sa mga pagkakasala natin ay pinapatunayan nito na pinipili pa natin ang ating sariling kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Diyos. At ang pangalawa na love buster ay pera, na ipinakita ko sa inyo na ito ay malaking katunggali ng Diyos sa puso ng tao. Sabi ko nga po sa nakaraan na madaling ma-detect kung si Satanas ang sinabi ng Biblia na katunggali ng Diyos sa ating puso, madali nating aminin, madali nating makita, subalit ang sinasabi ng Biblia ay ang pera ang malaking katunggali ng Diyos sa ating puso. At sa pamamagitan ng pandaraya nito at ng pandaraya ng ating puso ay nagagawa niyang itago ang katotohanan na inaagaw na nito ang posisyon ng Diyos sa puso ng tao. Ang tao, kapag ito ay mayaman, kalimitan ay pakiramdam niya na mas superior siya sa iba. Inaakala ng maraming tao na sa pamamagitan ng pera ay nagagawa nila ang nais nilang gawin. Ganyan ang kaisipan ng sanlibutan ito. Samantalang sa ating mga Kristiyano ay alam natin, nagagawa natin ang mga bagay sa karya ng Diyos dahil na rin sa biyaya ng Diyos na nasa sa atin. Ang pangatlo sa ating love buster ay ang pag-ibig sa sanlibutan. Basahin natin ang isa sa mga sinulat ni Juan sa kanyang aklat sa unang Juan Kabanata 2, talatang 15 hanggang 17. Ganito po ang nasulat dito. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world is the cravings of the sinful man, the lust of his eyes, the boastings of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Ano man ang tingin natin sa sinabing ito ni Juan, na do not love the world. Huwag niyong mahalin ang sanlibutan, whether it is a command, it is an admonition, or it is an advice. Ay napakahalaga po na huwag nating gawin ang bagay na ito. Sinabi niya rito na sino mang nagmamahal sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama o pag-ibig sa Ama ay wala sa Kanya. So katulad po ng mga nauna na love busters na ipinakita ko sa inyo, ang kasalanan, ang pag-ibig sa pera, ganun din ang pag-ibig sa sanlibutan ay nagpapatunay na wala tayo o hindi totoo ang ating pag-ibig sa Diyos. Napakalinaw ng sinabi ng apostol na kung mahal natin ang sanlibutan ay wala sa atin ang pag-ibig sa Ama. Iba po yung sinabi ng John 3:16 na for God so loved the world kaysa dito sa tinutukoy ni John dito. Bagamat si John din ang nagsabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun po ay sa Griego yung cosmos. Ito yung mundong ito na tumalikod laban sa Diyos. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang sanlibutan na tinutukoy ni John dito. So ito po bagay na ito ay applicable sa ating mga Kristiyano. Tayo ang sinasabihan dito.
Sapagat alam natin, ang mga hindi mananampalataya ay walang tunay na pag-ibig yan sa Diyos. Sapagat nabanggit ko nga sa nakaraan na ang pagiging religyoso ay wala silang pakialam sa pamantayan ng Diyos. Subalit ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay sundin ang kanyang mga nais o utos. Kaya't ang pagkakaroon ng pag-ibig sa sanlibutan ay pinapabulaanan nito ang pag-ibig natin sa Ama. Nais kong tignan natin ang sinabi ng verse 16. For everything in the world, the cravings of the sinful man, the lust of his eyes, and the boastings of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. Pagka sinabing cravings, ito yung pagnanasa ng makalamang tao. Ito yung kanyang pinakahahangad sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ganyan ay nagiging wala siyang panahon o hindi niya prioridad ang Diyos. Kaya kung tatanungin ko kayo ngayon kung ano ang inyong prioridad, ano ang gusto ninyong makuha, ano ang gusto ninyong marating, ito ba yung mga bagay sa pansarili sa ngayon upang matugunan ang mga kagustuhan ng iyong laman o kaya ay ang iyong paghahangad na matanyag? At yan po ang sinasabi niya rito. Para makita natin ang ating mga sarili ay kailangan tingnan natin kung ano ba ang ating pinagpupursigihan. Ano ba ang prioridad natin? Mga bagay ba sa mundong ito? Sinasabi ko po ito sa inyo upang hindi natin madaya ang ating mga sarili. Alam natin na kapag kamahal natin ang isang bagay, ito ang ating prioridad, ito ang binibigyan natin ng panahon, ito ang laging nasa isip natin. At tayo lang po ang nakakaalam ng bagay na yan, maging ang Diyos. Kung totoong mahal natin siya, ang laman ng ating mga kaisipan, ang prioridad natin ay mga bagay tungkol sa Kanya at sa Kanyang kaharian, at kung paano natin siya mabigyan ng kaluguran. Kapag mga pinagdanasaan natin ay mga bagay sa mundong ito, ay kahit ano pa ang sinasabi natin sa ating Diyos na mahal natin siya, ay hindi po lubusang makatotohanan. Kaya para sa iyo, alam na alam mo kung ano ang prioridad mo sa iyong buhay, ano ang iyong inuuna, ano ang iyong mga desisyon sa buhay. Ito ba ay tungkol sa paghahari ng Diyos sa buhay mo o pagkamit ng mga bagay sa mundo ito o ng karangalan sa mundo ito? Ganun lang po kasimple para malaman mo kung ano ang iyong tunay na minamahal, kung ang Diyos nga ba o ang sanlibutan. At sa talatang 17, sabi niya, the world and its desires passes away, but the man who does the will of God lives forever. Tignan niyo po na maging dito sa huling talata na sinasabi ko sa inyo ay meron pong kontras o kontradiksyon ang dalawang ito. Higit sa lahat ay binibigyan niya ng diin ang mga kahihinatnan ng bagay na ito, na lahat daw na inaasam natin sa mundong ito. Mga bagay na makukuha natin sa mundong ito ay hanggang dito lamang sapagkat hindi ito mananatili sa walang hanggan. Subalit sino mang gumagawa ng kalooban ng Ama, mga tunay na umiibig sa Kanya, ay siyang mananatili ng walang hanggan. So ang mga bagay sa mundong ito ay nagbibigay ng katugunan sa mga inaasam ng isang tao sa mundong ito. Basahin po natin ang mga ilang sinabi ng Panginoon tungkol sa sanlibutan. At dito sa Juan 17, talatang 14, ganito ang kanyang sinabi. I have given them your word, and the world has hated them. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Sa sinabing ito ng Panginoon ay makikita natin ang ilang description o pagkakilanlan sa sanlibutan. At sa talatang 14 ay sinabi niya, I have given them your word and the world has hated them. Na ang ibig sabihin, ang mga sa Panginoon o tunay na nagmamahal sa Panginoon ay mahal nila ang salita ng Diyos, prioridad nila ito, makatotohanan ito sa kanilang mga puso. At ito ang nagbibigay ng kaibahan sa kanila sa mga tao sa mundong ito na dahil doon sila ay kamumuyan ng mundong ito. Yan po ang isang katotohanan tungkol sa sanlibutan ito. Hindi niya pamantayan ang salita ng Diyos. Pamantayan niya ang kanyang sarili, pamantayan niya ang opinyon ng tao na kung saan ay nagugustuhan ng tao ang kanyang mga sinasabi.
Kapag ang isang Kristiyano ay walang appetite sa salita ng Diyos, nangangahulugan na hindi rin po siya interesado sa pamantayan ng Diyos. At ang kanyang pamantayan ay mga idea ng tao. Alam po ninyo, ang totoo ay napakaraming idea ng tao sa mga iglesia. Maalala ko po na sa mga nakaraan ay meron pong nagtuturo kung paano mapuno ang kanilang mga iglesia. At ang gagawin ay puntahan ang mga tao, kukuha ng survey, ano ba ang gusto ng tao, ano yung kanilang hinahanap sa iglesia. At yun ang kanilang paghahandaan na ibigay sa mga tao ito na gustong sumali sa kanilang mga simbahan. Ang totoo, ganyan ang maraming simbahan na inaalam kung ano ang hinahanap ng tao sa iglesia at yun ang kanilang mga binibigay sa halip na salita ng Diyos. The world doesn't love the word of the Lord. Sabi ng Panginoon dito, for they are not of the world anymore than I am of the world. So kung paano daw po ang Panginoon ay hindi taga-sanlibutan, ay dapat ganyan ang kanyang mga taga-sunod. Sabi pa niya sa verse 15, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Inuugnay si Satanas sa sanlibutan ito at mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ang ginagawa ni Satanas sa sanlibutan ito. Pero ang panalangin ng Panginoon sa kanyang Ama, bagamat ito ay para sa kanyang mga alagad noong araw, ito rin ay maaari natin in-apply sa ating mga sarili. Na nandito rin tayo sa sanlibutan, hindi tayo makasanlibutan. At inaasam ng Panginoon na tayo ay proteksyonan ng Ama sa sanlibutan because the world is enmity against the ways of God. And if we walk in the ways of God, I truly believe in my heart that we will be in trouble in this world. Pero ang problema ng maraming Kristiyano ay sa halip na dalhin ang mga taga-sanlibutan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay inaakit nila ang mga taong ito sa sistema ng pagka-makamundo. Kaya naman tinatanggap ng mga taong ito ang kanilang mga pagsamba sa iglesia. At kung titingnan natin, ay halos lahat ng mga ito are purely entertainment. Lagi ko nga pong sinasabi na kung ang hanap nyo ay sanlibutan, kagalakan sa iglesia, ay mag-comedy bar na lang kayo. You will not be feeling guilty kapag ka-comedy bar ang pinasok mo kaysa sa iglesia na sinasabi ang salita ng Diyos, ng tuwiran, ng makatotohanan, na kung saan ay ine-expose nito ang iyong kalalagayan sa buhay o ng iyong puso. Muli ay inulit ng Panginoon ang kahalagahan ng kanyang salita na nagbibigay ng kaibahan ng mga mananampalataya sa sanlibutan ito sa talatang 17. Mayroon pang sinabi ang Panginoon dito sa Kabanata 15, talatang 18, ganito po ang kanyang sinabi, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own, as it is. You do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. So inuulit ng Panginoon na ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos, ang mga tunay na Kristiyano, ang kanilang pamantayan o view ay hindi katanggap-tanggap sa sanlibutan katulad din naman ng Panginoon na siya ay tinanggihan o nireject ng sanlibutan ito. Sana po ay hindi na tayo nagpapakyut sa sanlibutan ito. Hindi talaga tayo tatanggapin ito hanggat tayo ay talagang tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Mailalarawan ko ang sanlibutan sa ganitong paraan. Kung maalala ninyo sa panahon ng Tore ng Babel, ay doon ko nakikita ang sistema ng sanlibutan. Ang mga tao sa panahon na yon ay naghangad na maging masaya sa pamamagitan ng pagkumpul-kumpul. Kung matatandaan ninyo, sa panahon pagkatapos ng baha ay sinabi ng Panginoon kay Noe na punuin ang sanlibutan o ang mundo. Na ngayon ay ang plano ng mga tao sa panahon na yan ay laban doon sa sinabi ng Diyos na yun. Nais nila na sila'y magkaisa, maging masaya, na hindi magkahiwa-hiwalay, meron silang gagawing bagay na malaki para makilala ang kanilang pangalan. At pagkatapos ay mayroon silang pagsamba sa Diyos na kanilang nais o sa kanilang paraang nais. Ganyan din ang sanlibutan ito.
So ang sanlibutan ay hindi itong mundong ito o tinatawag ko na mundo ng makasalanan. Ang sanlibutan na tinutukoy na hindi dapat mahalin ng mga mananampalataya ay ang sistemang umiiral o ang takbo ng mga pamumuhay ng tao sa mundong ito. So it is with the system of the world and with the religion na ito ay sarili lang pamamaraan at kagustuhan. May dadagdag ko lang po na doon sa pahayag 18, tignan po ninyo ang inyong mga Biblia, ay pababagsakin po ng Diyos ang Babylonia. Bakit biglang lumitaw doon muli ang Babylonia? Yun ay sapagkat yun ang sistema ng sanlibutan ito na tumatakbo sa kapangyarihan ng Diablo. At yan ay nangyayari sa pamamagitan ng mga tao na mapaghangad ng mga bagay sa sanlibutan ito. Tandaan natin ang katotohanan na si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito. 2 Korinto 4:4. Hindi kailangan sambahin ng mga tao si Satanas ng personal na katulad ng ginagawa ng mga satanista. Ang mga tao ito ay kailangan lang nilang mamuhay na ang kanilang mga kaisipan at sentro ng buhay ay mga bagay sa mundong ito. Mga pagnanasa sa mga bagay sa mundong ito, ganoon din ang karangalan sa mundong ito. Nakatuon ang kanilang kaisipan sa kanilang paggagawa at makakamtan sa mundong ito. Maring may pagkilala sa Diyos o mayroong relihiyon, hindi na kailangan yon, ay nagawa na pong dayain ng Diablo ang mga tao ito. At sana po tayo mga Kristiyano, katulad nga ng binabanggit sa pahayag, na pinapalabas ang mga Kristiyano sa ganitong sistema ng sanlibutan ito. Hanapin po ninyo yung sinabi ng Panginoon doon, "Get out of here, my people, so that you will not be included in their suffering," o sa kanyang kahinatnan. Sabi pa ng unang Juan 5:19 na ang sanlibutan ay kontrolado ng Diablo. Kaya kapag ka mga Kristiyano ay talagang namumuhay na katulad ng takbo ng mga tao sa mundong ito, ay nandoon sila sa takbo at pamamalakad ng Diablo sa mundong ito. He controls the world. Nag-aalala po doon sa mga Kristiyano na gusto nilang akitin ang mga tao sa sanlibutan ito sa pamamagitan ng sistema na makasanlibutan sa kanilang mga iglesia. Nakalimutan nila ang katotohanan, there's only one way to liberate these people from the bondage of sin, darkness, and the enemy, and that is the power of the true gospel of the Lord Jesus Christ. That's the only way. Hindi natin may tatago na ganyan ang nangyayari sa karamihan sa mga tinatawag na mga iglesia o mga relihiyon sa pag-aasam na sila ay dumami at naging bukas sa anumang pamamaraan maging ito man ay makasanlibutan. Kaya kung babasahin ninyo yung nasa pahayag 12:9, ganito po ang sabi sa talatang ito. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. Who lead the whole world astray. Ito po ay pangitain na ibinigay kay John at ipinakita kung ano ang takbo ng sanlibutan ito. Astray means taken from the path of God or path of godliness. At yan ay nangyayari kapag tayo ay ignorante sa salita ng Diyos. So si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito, kontrolado ng Diablo ang sanlibutan ito at nakita ang Diablo ay iniligaw niya ang buong mundo at ako'y naniniwala maliban sa mga kumilala at nagpasakop sa paghahari ng Panginoong Kristo. Ganito po ang sabi ng Santiago 4:4. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred towards God? Anyone who chooses to be friend of the world becomes an enemy of God. Ito po ang sinabi ng kapatid ng Panginoon sa laman. After that the Lord has gone to heaven, this guy is very zealous for what he neglected when Christ was still in his family and was still working in this planet Earth. Higit niyang kilala ang Panginoon bilang tao sa kanyang pagkakatawang tao. Now, he is very zealous
na sabi niya, sino mang nagmamahal sa sanlibutan ito ay pagkagalit sa Diyos. So if you love the world, you are a friend of the world, meaning gumagaya ka sa mga ginagawa ng mga taong taga-sanlibutan. Yun po ang ibig sabihin ng friend. Kung anong ginagawa ng mga taga-sanlibutan, anong mga ginagawa ng walang paniniwala sa Diyos, yun din ang iyong ginagawa, then you are their friends. Or their friend. At ang sabi niya, you adulterous people, you are in a spiritual adultery. When you love the world, when you live like the people of this world, and the truth is that you are a hater of God. Is this a harsh word for you? Mabibigat ba ang mga pananamitang ito sa iyo? Hindi po ako nagsasabi niyan, kundi ang kapatid ng Panginoon sa laman, na nais niya na iwanan natin ang sistema, ang takbo, at pamumuhay ng mga walang pag-ibig sa Diyos. Huwag natin sabihin, mahal natin ang Diyos, subalit tayo ay nabubuhay ng katulad ng mga tao sa sanlibutan. Busted ang ating pag-ibig sa Kanya. Punta po tayo sa pang-apat. At nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Juan, Kabanata 5, talatang 41 hanggang sa mga sumusunod. I do not accept praise from men, but I know you, that you do not have the love of God in your hearts. I have come in my Father's name, and you do not accept me, but if someone else has come in his own name, you will accept him. How can you believe if you accept praise from one another, yet make no effort to obtain the praise that comes from the only God? So ang pang-apat na love buster na nakikita ko rito ay seeking the praise of men. Kapag tayo naghahanap ng karangalan, papuri, pagtanggap ng tao, ang kausap ng Panginoon dito ay ang mga Hudyo at siya'y pinaparatangan ng paglabag sa kautusan ni Moises dahil sa pagpapagaling ng isang tao sa araw ng Sabat. Pansinin po natin ang mga sinabi ng Panginoon sa kanila tungkol sa bagay na ito. Sabi po niya sa verse 41, I do not receive honor from men. Yan po ang ating Panginoon Kristo. Na ang ibig sabihin, siya man ay parangalan o hindi dito sa nangyaring ito, na pagpapagaling sa may karamdaman ay hindi niya hinahanap ang bagay nito sa mga taong ito. Alam ng Panginoon na ang papuri ng tao ay mapanlinlang. At alam din natin ang katotohanan nito na ang mga nagbibigay sa atin ng papuri ay depende sa ating relasyon sa kanila. Ang ibig ko pong sabihin, kapag ito'y mga kaibigan natin, ay malamang pabor ang kanilang mga sasabihin sa atin. At kapag naman hindi tayo nagugustuhan, at kahit anong mabuti o magandang gawin ang ating gagawin, ay maaari na tayong hanapan ng mali. Katulad ng mga ginagawa ng mga tao rito sa Panginoon Kristo. Pansinin po ninyo ang sinabi ng Panginoon sa verse 42. But I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. Kilala ng Panginoon ang mga religious leaders na ito. Na ang mga taong ito ay mapaghanap ng papuri mula sa tao sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa. At para sa Panginoon, ito pala ang ibig sabihin nito. Pansinin po ninyo, sabi po niya, that you do not have the love of God in you. Na ang ibig sabihin, ang taong naghahanap ng papuri sa kanyang kapwa, sa kanyang mga ginagawa, ay wala pong tutuhanan pag-ibig sa Diyos. Oo nga naman po, kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay para lamang makuha natin ang papuri ng tao, ay hindi makatotohanan ang ating paglilingkod sa Diyos. Ang kahulugan niya ay mali ang ating puso sa mga bagay na ating ginagawa. Alam ng Panginoon ang mga tao ito ay mayroong tinatago sa likod ng mga paggawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. At muli na naman po ay pinapakita ng Panginoon na dahil sila ay naghihintay ng papuri mula sa tao, ay wala silang totohanang pag-ibig sa Diyos. Sa gayong katotohanan, kapag tayo ay naghahanap ng papuri sa ating mga ginagawa para sa ating kapwa, ang ating mga ginagawang pagkareliyoso ay nangangahulugan lamang na hindi natin masyadong concern
ang ating tinatawag na inner life. Mas pinapahalagahan po natin ang ating mga ego, ang ating mga pride, at yan po ay napakahirap sapagkat bibihira po ang makapag-correct sa maling kalalagayan ng ating puso. Kaya naman mapanlinlang ang paghahanap ng papuri o paghahangad ng papuri mula sa mga tao na nakakakita sa ating mga pangrelihiyong ginagawa. Sa huling bahagi ay muli niyang sinabi, I do not receive honor from men. Inuulit na naman po niya na ang ibig sabihin, papurihan man siya ng tao o hindi, tuligsahin man siya ng mga ito, ay hindi siya maapektuhan sapagkat hindi yun ang hanap niya sa mga bagay na kanyang ginagawa para sa kanyang Ama. Alam naman po natin ang Panginoon ay kung ano-ano ang mga itinawag sa Kanya, nandiyan na siya tinawag na prinsipe ng mga demonyo o kaya si Beelzebul. Subalit ang nakikita ko rito, pag ang Panginoon ay nasa panahon ng pagpapahinga ay hindi niya pinag-iisipan kung paano siya makaganti sa mga taong ito sapagkat hindi po siya apektado sa mga pagtuligsa o pag-alimura sa kanya ng mga taong ito. Samantalang kung papansinin natin, ang karamihan sa ating mga ginagawa ay alam natin ang katotohanan na kung hindi tayo maging maingat ay marami sa mga bagay na ito ang ginagawa natin upang makuha natin ang papuri ng tao. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, na mayroon pong mga ilang nagpapatotoo na ang katotohanan ay upang makakuha ng paghanga ng mga kapatiran. So, ang nangyayari po sa kanyang mga patutuo ay dinadagdagan natin, binabawasan natin, pinapaganda natin, binabago natin ang mga detalye dahil lamang sa paghangad sa papuri ng ating kapwa. Yan po ang sinasabi ko na kapag kayo'y magpatutuo ay yung totoong nangyari, yung totoong ginawa ng Diyos at kung wala kang patutuo na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay mabuti pa na hindi ka na magpatutuo. Sapagkat ang katotohanan ay hindi na po yan patutuo kundi pasinungaling. May mga ilang patutuo nga po ako na napapansin na pagkatapos kunin lahat ang papuri sa pamamagitan ng kanilang pananalita ay lalagyan na lang sa dulo ng glory to God o kaya ay kaluwalhatian ay sa Diyos. Ingatan din po natin na maging sa ating pagkukwento tungkol sa mga bagay na ginagawa natin na ang katotohanan ay nandoon ang pagbubuhat natin ng sarili nating bangko. Alam po ninyo ang ibig sabihin niyan sa colloquial na Tagalog. Sa verse 43 ay sinabi ng Panginoon, I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Para sa Panginoon ay napakahalaga ng dahilan o rason kung bakit niya ginagawa ang mga bagay-bagay. At alam natin ang katotohanan na ang Panginoon ay hindi naghangad ng kaluwalhatian, papuri para sa kanyang sarili nang siya nabubuhay sa mundong ito. Alam po niya na ang bagay na ito ay malaking kasalanan sa Diyos. Yun po ay isang bagay na napakahalaga sa mga bagay na ginagawa natin. Bakit natin sinasabi o ginagawa ang mga bagay-bagay? Ito ba ay alang-alang sa pangalan ng ating Diyos o alang-alang sa ating karangalan? Sapagkat katulad nga po ng aking sinasabi, na kapag ka nangingibabaw na ang ating sarili, ay nandoon na ang pagbabago ng mga detalye, nandoon na ang mga pagpihit sa katotohanan upang hangaan tayo ng mga tao. Always remember that changing details is a lie before the eyes of God. And the reasons why we change details of some of our stories is that we are seeking praise from men. So pahalagahan po natin ang ating inner self. Let us be aware na sa ating pananalita, sa ating mga paggawa ng mabuti, ang Diyos ay nakamanman sa ating mga motibo. At kapag hinagad natin ang papuri mula sa tao, ay nagaganap sa atin ang katotohanan na sinabi ng Panginoon, you do not have the love of God in you or in your heart. Nais ko po ang puntahan po natin ang aklat ng Lucas, Kabanata 6. Basahin ko po sa inyo ang talatang 22 hanggang 26. Sabi po niya rito, Blessed are you when men hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil.
because of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven, for that is how their father treated the prophets. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when all men speak well of you, for that is how their fathers treated the false prophets. Pansinin po ninyo na mayroon pong dalawang uri ng mga propeta at dalawang uri ng pagtrato ng mga tao sa kanila dito sa binanggit na ito ng Panginoon. At nais ko rin mapansin ninyo, ang mga sinabing ito ng Panginoon ay kakaiba sa pananaw ng mga tao sa mundong ito. Na maging maingat tayo sa pag-alimura at papuri ng mga tao sa mundong ito, sapagkat para sa Panginoon ay iba-iba o magkaiba ang implikasyon ng ating mga ginagawa para sa tao at sa Diyos. Ulitin ko po ang mga ilan sa sinabi niya. Blessed are you when men hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. Expected na ng Panginoon na kapag tayo ay tagasunod niya, para sa mga tao sa mundong ito ay hindi tayo katanggap-tanggap. Pero ano po ang hinahanap natin mula sa mga tao ito? Na tayo ay tanggapin nila, kagiliwan nila. Pero nais ko ipaalala na ang dahilan kaya tinatanggihan ka ang karapat-dapat ay dahil sa Panginoong Jesucristo. Sa 23 ay sabi niya, rejoice in that day and leap for joy. Ano ang dahilan? Dahil po sa persecution na gagawin sa atin bilang tagasunod ng Panginoon. At nangako pa po siya na dakila o malaki ang gantimpala nito sa langit, na dapat din natin tandaan na ito ay ginawa na sa mga nauna sa atin na mga naglingkod sa Diyos. Sabi ng 24, but woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Tingnan niyo po ang mga katotohanan ito, na hindi ba ito ang mga hinahanap ng tao sa mundong ito? Na maging mayaman, maalwan ang buhay, komportable, laging may sapat na pangangailangan, hindi nagugutom, laging may kasiyahan at hindi po nagkakaroon ng bighati o kalungkutan sa mundong ito. Na ito naman ang sabi ng Panginoon, na pagdating sa kanyang kaharian ay kahabag-habag po sila. Ang punto ko po rito mga kapatid ay ang kabaligtaran na ang hinahangad ng mga tao sa mundong ito at ang magiging kalalagayan nila pagdating sa kaharian ng Diyos kung sila ay makapasok. At sinisigurado po na kapag kayo'y tinanong ko, ano bang pinakahangad niyo sa mundong ito? Hindi ba ito ang ating mga hinahangad? Maging mayaman, maging komportable, hindi nangangailangan, may kasiyahan lagi, at walang kapigatian. Kaugnay naman dito sa ating pinag-uusapan, tungkol sa paghahangad ng mga papuri mula sa tao, ay sinabi niya, woe to you when all men speak well of you, for that is how their fathers treated the false prophet. Muli na namang binigyan ng Panginoon ng kakaibang magiging resulta ng paghahangad ng papuri ng tao sa kanyang kapwa. Here we see that Jesus marked what people of this world values, and then He exalted what the world despised and rejected. And what the world desires, the praise of men, is only up for the false prophet. Sa mga bulaan. Alam niyo ang katotohanan sa atin. Hangad natin ang papuri ng tao, subalit ayaw nating matawag na bulaang propeta, lalo na walang pag-ibig sa Diyos. Isa pong siguradong bagay yan sa buhay natin. Maalala ko lang po ang sinabi ng Apostol Pablo dito sa Galatia 1:10. Sabi ko niya, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Ang sinabi ito ni Apostol Pablo ay kaugnay sa kanyang babala tungkol sa mga bulaang mga ngaral, na binabago nila ang kanilang mga mensahe.
At kung titingnan po natin ang konteksto mula ika-6 na talata hanggang ika-10 o 11 ay makikita natin na may mga mangangaral na babaguhin nila ang mensahe alang-alang sa makuha nila ang papuri ng tao. At ang katotohanan mga kapatid, kung mapapansin ninyo, ay marami pong nangangaral ng tinatawag kong accommodating gospel. Yung ebanghelyo na napakadaling tanggapin ng tao na kahit walang pagsisisi. Halimbawa po, yung mga sinasabi na nila, God loves you and He wants you in His kingdom. He wants to meet all your needs. He wants to fulfill all your dreams. He wants to meet all your needs. He really wants to bless you. Accept Him now as Lord and Savior. At yan ang dahilan, kaya marami pong mga kasama ng iglesia na hindi po nagsisi sa kanilang mga kasalanan sapagkat hindi nila matanggap na hindi sila katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos kapag sila'y nagpatuloy sa uri ng kanilang mga pamumuhay. Pero ang punto ko po rito ay ang mga mangangaral na ginagamit ang mga bagay na ito upang akitin ang mga tao sa kanilang ebanghelyo at hindi sila mapapahiya. Malinaw ang sabi ng Apostol Pablo na kapag ang kanyang hinahangad ay mabigyan ng kaluguran ng tao, ay hindi siya magiging lingkod ng Diyos. At sana po'y pag-isipan natin ang kalalagayan ng ating puso na wala nakakaalam kundi tayo at ang Diyos. Ano ba ang pinakahangad natin? Ang mabigyan ng karangalan ng Diyos o makuha natin ang papuri ng tao. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang pagtuturo sa Mateo 5, sa pagbibigay, sa pananalangin, sa pag-aayuno, na yung mga Hudyo na gumagawa nito alang-alang sa papuri at respeto ng mga tao ay nakamtan na nila ang kanilang mga gantimpala at wala na silang dapat asahan sa Diyos. At yan po ang katotohanan tungkol sa paghahangad sa papuri ng tao. At kaya po pala, ito ay love buster, ay sapagkat nauuna na tayo, nangingibabaw na tayo kaysa sa Diyos dahil sa ating mga ginagawa. At alam niyo po ba ang sabi ng Isaiah 42:8? Ganito po ang kanyang sabi, I am the Lord, that is my name, and I will never yield my glory to another, all my praise to idols. Ano po ang punto ko rito? Na ang Diyos ay may pagkamaramot pagdating sa kaluwalhatian. Pagpamanhin po ninyo ang salitang yan. Pero ayaw na ayaw ng Diyos na may kukuha ng papuri o karangalan para sa kanyang sarili sapagkat alam ng Diyos na walang sino man nararapat kundi siya lamang. Siya lamang ang karapat-dapat at alang-alang sa protection natin ay pinag-iingat niya tayo na agawin sa kanya ang anumang kaluwalhatian. Makikita natin ang ating kapanahunan na ang mundong ito ay punong-puno ng pagmapuri sa kanyang sarili. Pansinin po natin ang ating mga ibinabahagi sa ating Facebook, kung ito nga ba ay para sa karangalan ng Diyos o para sa ating kaluwalhatian. Ganun lang po kasimple ang bagay na yun. Kalimitan yung pagdudugtong ng glory to God ay pagtatakip na lang ng katotohanan na bago pa yon ay nakuha na ng tao ang kaluwalhatian. At ang makareligyosong salitang yan na glory to God ay ibinibigay o ginagawa na lang natin para naman magmukhang matino tayo. Hindi ko po sinasabing masama ang salitang yan. Yung pong motibo ng paggamit yan, ang ibig kong sabihin na ingatan po natin. Tulad ng sabi ko, ang kapanahunan natin ay punong-puno ng pagmamapuri sa ating mga sarili. Nalulungkot ako sa mga tao na alam ko o nakikita ko na ang totoo ay hindi na para sa karangalan ng Diyos ang kanilang mga ginagawa pagdating sa Facebook. Ang totoo nga po ay meron ng mga Kristiyano na sumasayaw dyan ng TikTok o kung ano-ano pa ang kanilang mga ginagawa alang-alang sa kanilang personal na karangalan. Nais kong balikan ang 4 na love busters na ibinahagi ko sa inyo sa seryeng ito. Ang una po ay kasalanan, ang pangalawa ay pera, ang pangatlo ay sanlibutan, at ang pang-apat ay paghahangad ng papuri para sa ating mga sarili, na ang ibig sabihin ay higit nating mahal ang ating sarili kaysa sa Diyos.
Napagpala nawa tayo sa mga katotohanan ito. Ang biyaya ng Diyos ay sumasa atin. Magandang araw po.